Para patunayang okay pa rin ang serbisyo ng MRT, sumakay dito kanina si Transportation Secretary June Abaya. Bagay na minaliit lang ng ilang commuter na tinanong namin. Lalo't hindi naman daw rush hour nung sumakay ang kalihim. Nasa gitna ng aksyon, Simon Gualvez. Dapat yung secretary mismo ay sumasakay. So, gagawin ko yan at malalaman nun ninyo. Ito ang binitawang salita ni DOTC Secretary June Abaya ilang araw matapos ang sunod-sunod na aberya ng MRT. Kanina, isinakatuparan na ito ng kalihim kung saan mula Ortigas Station ay pumunta siya sa North Avenue. Sa train driver's cab siya pumwesto sa unang bahagi ng tren. At sa kabuuan ng kanyang biyahe, wala raw siyang naranasang aberya. Pleasant. In fact, I was looking forward to it. I enjoyed the ride. It's still an efficient way to go down, up and down EDSA. Bukod sa tren, sinilip din ni Abaya ang reversing tracks at ang nagkoconnect sa LRT1 MRT3 maging ang common station na nakatakdang itayo sa North Avenue. Pinuntahan din niya ang depot para makita ang ginagawang maintenance sa mga tren. Simple lang daw ang layunin ni Secretary Abaya kaya siya sumakay ng MRT yan ay para malaman yung sitwasyon ng mga commuter. Ang kaso, natsyempo naman ang biyahe ng kalihim ng hindi rush hour at mas kakaunti ang bilang ng mga pasahero. Sumakay kasi si Abaya mag-aalauna ng hapon. Bagay na umani ng batiko sa mga nakasabay niya sa tren. Ulitin niya ulit sumakay ng MRT ng mas maraming tao at saka ayusin niya ng maayos yung trabaho niya, lalo na dito sa MRT. Hindi nakita ng tao na nahirapan siyang sumakay. Walang kwenta yung pakitang tao lang. Pumila naman daw siya pumila siya. Kahit na pumila siya, pakitang tao din yung pila niya. Pero simpleng sagot ni Abaya. You have all the right to be impatient, to demand better service, but your government is working on it. Hindi kami nagpapabaya. Bago naman ang naging trip ni Abaya, panibagong aberya uli ang naranasan ng MRT kung saan umusok daw ang isang tren nito. Pero paniniguro ng MRT, normal lang daw ang nangyari. Kapag kumakapit kasi yung brake, ayaw mag-release, nagkakaroon ng friction. Pag nagkaroon ng friction, uusok yan. Siniguro din ni Abaya na hindi pa rin muna ipapatupad ang fare increase at tuloy ang bidding para sa susunod na maintenance provider ng tren. Umaaksyon! Mon Gualvez, News 5. Kahit pa wala ng Disbursement Acceleration Program o DAP, lumago pa rin ang ekonomiya. Yan ang inaksyonan ni Beverly Natividad. Mas malagong ekonomiya, yan ang pinagmamalaki ng ating gobyerno sa unang 6 na buwan ng taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 6.4% ang gross domestic product ng Pilipinas mula Abril hanggang Hunyo, mas mataas kumpara sa GDP noong unang 3 buwan ng 2014. Ang GDP ay ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo ng isang bansa. Yun nga lang, mas mababa ito kung ikukumpara sa second quarter ng nakaraang taon. Pero pagpapanatag ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, mukhang magtutuloy-tuloy na ang pag-angat ng ating ekonomiya. We see that the country still has a strong likelihood of achieving the full-year growth target of 6.5 to 7.5%. Sa ngayon, pangalawa pa rin ang Pilipinas sa China sa bilis ng paglago ng ekonomiya sa Timog Silangang Asya. Kapantay natin ang Malaysia at mas mataas sa Indonesia at Thailand. Ayon sa NEDA at PSA, pinakamalaki ang ambag ng sektor ng industriya at serbisyo sa pagganda ng ekonomiya. Bagamat may kontribusyon din, maliit lang ang naibigay ng sektor ng agrikultura. Lumabas din sa datos na hindi gumalaw o lumaki ang gastos ng gobyerno, bagay na taliwas sa mga naging pahayag ng palasyo tungkol sa Disbursement Acceleration Program na naglalayong pabilisin ang pagtakbo ng pera para gumanda ang ating ekonomiya. Pero paglilinaw ng NEDA, According to the Department of Budget and Management, the slower spending was partly due to administrative bottlenecks. Some government agencies also needed to revise their work programs to increase service delivery in the Yolanda-affected areas. Pinabulaan na naman ng ilang ekonomistang sinasabing magandang epekto ng DAP. No, that's a misnomer. It was not a fiscal stimulus at all. Di rin daw dapat pakampante lalo't papasok pa ang El Nino at power crisis, bagay na dapat daw paghandaan ng pamahalaan. Umaaksyon, Beverly Natividad, News 5. Ito magandang balita kung matutuloy. Isinusulong sa Senado ang panukalang bawasan ang sinisingil na buwis ng pamahalaan. Kabilang narito ang pagpapalawig ng tax exemption sa 13th month pay at Christmas bonus na natatanggap ng mga manggagawa. Nasa gitna ng aksyon si Ruel Ocheco. Muling isinalang kanina sa Senado ang panukalang naglalayong maamyandahan ang tax code ng bansa. Sa panukalang batas nila Senador Sani Angara at Senador Ralph Recto, nais nilang bawasan ang buwis na ipinapataw sa 13-month pay at Christmas bonus ng mga manggagawa. Kinilala na nila yung
pangangailangan ng ating taong bayan na nahihirapan na dito sa buwis at sa sistemang luma na. Sa kasalukuyang batas, hanggang 30,000 pesos na bonus lang ang exempted sa tax. Nais ng mga mambabatas na itaas sa 75,000 pesos ang tax exemption. Layunin ng panukala na palakasin ang purchasing power ng mga empleyado. Malaki raw kasi ang may tutulong nito, lalo na't kakaunti lang ang benepisyo na natatanggap ng mga manggagawa kasabay ng tumataas na presyo ng mga bilihin. Pabor naman ang mga manggagawa sa panukala. Itong mga hakbang na ito ay makakatulong sa mga manggagawa para yung kanilang inuuwi, yung tinatawag na take-home pay. Ang inaasahan na lang ng karamihan sa mga empleyado ay yung mga benefits. Sa Asia, isa ang Pilipinas ang may pinakamataas na buwis. Target ng nasabing panukala na ibaba hanggang 10% ang tax rate hanggang 2017. Una lang tinutulan ng Bureau of Internal Revenue ang nasabing panukala. Malaki raw kasi ang mawawala sa koleksyon ng gobyerno sakaling maipasa ito. Umaaksyon, Roel Checo, News 5. Hola mga kapatid, new lovers in showbiz. Yan na nga ba ang matatawag natin ngayon? Kay Sam Milby at Shaina Magdayaw, umamin si Sam na lumilevel up na raw ang kanilang samahan. Pero ito talaga yung kabuuan ng sinabi niya. It was an unexpected friendship na we have the same common friends na naghahangout kami. So I'm happy with where our friendship is grown and where it is now. And kung mag-grow, malalaman nyo naman. Inamin na before ni Shaina na nililigawan siya ni Sam, pero si Sam ayaw pang umamin na formal na kanyang pinupormahan ng aktres. Dahil lang usap-usapan, kailangan pa raw niyang magpaalam sa dating naliling kay Shaina na si Piolo Pascual. How true? Hindi naman totoo. No. Short and sweet yun ha. Eto naman, matapos gumanap bilang isang OB sa kanyang upcoming film na The Gifted, si Ann Curtis alam na raw ang kanyang gustong role sa susunod na pelikula. Ayan nga mga kapatid, napakapit na lang sa tarpaulin si Ann nang aminin na lesbian with intimate scenes daw ang susunod niyang dream role sa pelikula. May gusto ka bang makapartner sa role mong yan? Choosy ka pa ba, diba? Gagawin mo na nga eh. It would really, for me, magiging choosy ako sa script siguro. Pero kung ano pang iniisip nyo, no, may kondisyon pa rin dyan si Ann, mga kapatid. Papayag lang daw siya, basta pang International Film Fest ito. Ang Semerad Twins naman, mga kapatid, na kinakiligan natin sa Celebrity Dance Battle, PBA Heartthrobs na po ngayon. Ayan po ang mamacho nilang dalawa. Miyembro na po ng Barako Bull si David, habang sa Global Port naman po si Anthony. Pero di naman daw tuluyang magbababay ang magkapatid sa showbiz. Ito ang patunay. Naalala ko pa nung nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi. Hulaan niyo ba yung kantang yun? Pero in case hindi nyo na-gets yun po yung kantang Buko ni Jaire Lim. Artistahin talaga silang dalawa, no? At take note umu-honor students po ang peg nila pagdating sa Filipino. Congrats! Ayan. Eto, 2 linggo na pong missing in action sa television. Si Boy Abunda, usap-usapan na nasa ICU ang King of Talk dahil malubha ang kanyang kidney problem. Pero eto ang say ng malalapit niyang katrabaho. Okay na siya. He's out of danger. It's just that kailangan talaga siguro ng katawan niya. Nag-signal na yung katawan niya na kailangan niya magpahinga. Ang alam ko lang is over fatigue. Of course, natakot kami for him yun. Continued well wishes, words of support, prayer, padala ng sweets. Nako mga kapatid, paghandaan ng ulan hanggang weekend ayon po sa Pag-asa, nasa Tagbilaran, Bohol na ang namumuong sama ng panahon o low pressure area na binabantayan po natin. Yan ang nagdudulot ng mahinang ulan, di lang po sa Visayas, pati na rin po sa Mindanao at di rin po sa Luzon. Ayon sa Metro, unti-unting aakyat patungong kanluran ng Luzon ang LPA at magtatagal ang ulan hanggang Sabado ng gabi mga kapatid. Pinaka-apektado ng malakas na ulan ngayong gabi ang malaking bahagi po ng Mindanao, kitang-kita yan, no? Kaya naman posible pang lumala ang baha sa probinsya po ng Maguindanao. Bukas naman ng hapon, Ilagang Mindanao lang ang makakaranas ng mahinang ulan. Damay din po sa light to moderate rains ang Panay at Negros at Bohol. Dito po sa Visayas ngayong gabi, magpapatuloy ulan na yan. Bukas ang tanghali hanggang hapon. Sa Luzon naman, ang mga makaranas ng mahinang ulan bukas ay ang Metro Manila, Gitnang Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Pero ayon sa Pag-asa, di sapat ang dalantong ulan
para punuin ang Angat Dam. Pero maiba tayo mga kapatid, ilang henerasyon ng fans ang nababaliw ngayon dahil sa pahayag ng kumpanyang Sanrio. Si Hello Kitty, hindi pusa. Nagsimula ito nang sumulat ang anthropologist na si Christine Llano sa Sanrio para sa isang Hello Kitty exhibit. At sagot ng Sanrio, si Hello Kitty ay hindi pusa. Naman daw pinakita si Hello Kitty na may 4 na paa. Si Hello Kitty ay batang babae na nakatira sa Inglaterra at may apelidong White. At meron siyang alagang pusa. Kaya ngayon hindi maiwasan mga tao manggamba. Baka si Donald Duck ay hindi talaga bibe, baka si Mickey Mouse ay hindi talaga daga, at baka si Bugs Bunny ay hindi talaga koneho, at baka ang totoo, ang isang to, hindi talaga bubuyog, kundi matabang batang walang salawal. Panukalang magbabawal sa pagsiselfie at basta-bastang pagkuha ng litrato, lusot na sa kamera. Ano kaya ang parusa sa lalabag? Sinasabing kuta ng mga notorious na drug pushers sa Cavite sinalakay ng mga otoridad. Itinapa yung istruktura ng China sa Mabini Reef sa Spratlys, mas lumawak na. At naturalized Gilas player na si Andre Blatch, hindi na pwedeng maglaro para sa Pilipinas sa Asian Games. Yan at